Natapos ng mahaba at tense na meeting tungkol sa subway project, isa-isang lumabas ang mga opisyal. Naiwan si Mika sa boardroom upang ayusin ang kanyang laptop at mga dokumento. Habang palabas siya ay naabutan niya si Jacob na nakatayo sa gilid ng lounge area. Tila may hinihintay. Mika, tawag nito. Napalingon siya. Saglit siyang natigilan. Bakit? May gusto ko pa bang linawin tungkol sa project? Gusto kitang kausapin, kahit na sandali lang. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan siyang pumasok sa lounge at sinara ang pinto. Nahulog sa katahimikan ng buong paligid. Congrats, Mika. You handled the meeting well. Magaling ang mga suggestions at insights mo. Thanks. You too. Magandang subway project mo. Madaming mamamayan ang makikinabang. Malapit na akong ikasal. Hindi kagad siya nakakibo. Tumingin siya sa sahig. Humugot siya ng malalim na hininga. Bakit mas masakit kapag sa bibig nito galing mismo? Ngumiti at tumango. Nadinig ko nga, binati ka na nila kanina. Aniyang hindi niya, sinabing alam niya na dahil sinabi ni Gianna sa kanya na ilang araw pa lang silang annulled ay magpapakasal na ito kaagad. Masaya ako na, bubuo na kami ng pamilya ni Pamela. Mainam at masaya ka. Are you happy? Hindi niya na sanang tanong. Of course, who wouldn't be happy? I'm living the life that I want. Tumahimik muli ang silid. Sana kalimutan na natin ang nakaraan kung nasaktan man kita sa mga naging desisyon ko noon. I'm sorry. Let's end our story here. Ani ang tila may barang lalamunan. Yeah, may mga bagay na hindi ko kayang kalimutan. Pero let's be civil. Maliit ang business world. Hindi lamang ito proyekto na to ang pwede natin gawin. Mr. Cabral, nice to meet you. Ani ang inabot ang kamay sa binata. Tanda ng simula ng kanilang civil na pakikitungo sa isa't isa. Mas mainam ng ganito, iwasan na lamang niya mag-cross muli ang kanilang landas. Yes, Miss Ibarra. Ngumiti siya. Wala nang salitang kailangan sabihin. Tinilikuran niya si Jacob. Paglabas niya mula sa lounge kung saan nagkaroon sila ni Jacob ng pribadong pag-uusap. Nasa likod niya si Pamela na hawak ang mga dokumento para sa project. Bigla siyang napahinto nang marinig ang isang tawag. Mika, napalingon siya. Si Kian, kaibigan ni Jacob at nakilala niya sa Cabral Farm. Agad nang umiti nang makilala siya. I almost didn't recognize you. Akala ko supermodel. It's been, what, more than 5 years? Kian, kamusta ka na? Lumapit ang lalaki at nakipagkamay sa kanya. May business din kami ni Jacob. He's buying a part of Hacienda Rojas na tatamaan ng subway project. Small world. Nagpalitan sila ng yakap na formal ngunit may sigla. Tanda ng matagal na hindi pagkikita. Can I get your number? I'd love to catch up. Mukhang madami akong hindi alam sa'yo. Maybe coffee one of these days. Sure, here's mine. Habang abala sila sa pagpapalitan ng contact number, sumulpot mula sa kabilang hallway si Jacob. Napahinto ito nang makita silang dalawa. Hindi niya ito kagad napansin. Sabi ko na nga ba, at malayong mararating mo, Mika. Corporate world suits you well. Puri ni Kian, tumawa siya, bahagyang namula at sumulyap sa phone habang sinisave ang number ni Kian. Hindi nakatiis si Jacob, lumapit to. Tila walang emosyon, ngunit mas nakatuon ang mata kay Kian at sa distansya nito pumula kay Mika. Bro, tamang-tama. Look who I ran into. Si Mika. Small world, hindi ba? Bigla siyang nanahimik at tumango na lang nang dumating si Jacob. Nagpalitan kami ni Mika ng number. We're planning to catch up soon. Galing no? Ang tagal na namin huling nagkita. Hindi sumagot si Jacob. Tahimik tong tumango lang. I have to go. Nice seeing you, Kian. Ani ang tumalikod na. Bro, sobrang ganda ni Mika. Pero ikakasal ka na kaya may chance na ako. Biro ni Kian na nadinig pa niya. Kian, late ka na sa meeting mo. Trabaho muna. Importante ang oras ng mga tao dito. Umalis si Jacob. Hindi na hinintay ang sagot ng kaibigan. Naiwang nakatayo si Kian, naguguluhan sa biglang pagbabago ng mood ng kaibigan. Mainit ang aroma ng kape sa paligid habang ang ulan ay marahang pumapatak sa bubong. Magkaharap na nakaupo si Mika at Kian. Grabe, agad-agad ang meeting natin ha? Aniya kay Kian. Ang tagal na rin pala no, last time na nagkita tayo sa Cabral Farm. Mahigit 5 taon nang nakakalipas. Nakangiting humigop ng kape ang binata. Natahimik silang saglit habang pinagmamasdan ng pagbuhos ng ulan. Saka muling nagsalita si Kian. Mas seryoso ng tono. Mika, may tanong ako. Bakit bigla kang nawala sa buhay ni Jacob noon? Alam ko na may nangyaring hindi maganda sa pagitan ninyo.
Pero parang nawalan siya ng gana nung umalis ka. Pinapahanap ka pa nga niya pero hindi ka niya nakita. Napabuntong hininga siya. Hindi niya masabing kaya siya pinapahanap ni Jacob noon ay upang ipakulong. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Wala na rin namang nangyayari. Nagkibit balikat si Kian. May punto ka dyan. Kian, may gusto ka bang sabihin? Parang kanina ka pa hindi mapakali. Nagangat ang tingin ng binata. Mika, hindi lang basta pangangamustang dahilan kung bakit kita niyaya dito. Bakit? May kailangan ka ba? Tungkol to sa kasal ni Jacob. Alam kong hindi tayo dapat makialam. Pero hindi ko kayang manahimik na lang. Nagulat siya. Hindi inasanang direksyon ng usapan. Anong ibig mo sabihin? May kaibigan akong nurse sa ospital kung saan nagtatrabaho si Pamela. Balita na may relasyon si Pamela sa isang doktor din doon, si Dr. Allen. Anong klaseng relasyon? Ano yung kunutang noo kahit na alam niya ng sagot? Matagal na raw magkarelasyon ng dalawa. Hindi ko alam kung ongoing pa o kung tapos na. Pero sabi ng kaibigan ko, totoo daw ang chismis. Bakit mo to sinasabi sa akin? I tried to warn him, kaso hindi nakikinig. Hindi ko din masabi ng diretso sa kanya. Baka pwedeng tulungan mo ko. Hindi kagad siya nakasagot. Humigop siya ng kape. Dapat pa ba siyang makialam? Salamat sa tiwala, Kian. Pero kung may dapat makaalam niyan, si Jacob yon. Hindi ako. Ayoko maging dahilan ng gulo sa buhay ni Jacob. Ayoko makialam. Ano yung buo ng desisyon? Tumango ang binata, tanda ng pangunawa. Bagamat may lungkot sa muka. Naiintindihan ko. Siguro kaya ko lang sinasabi to kasi hindi ako mapakali. Pero tama ka, ayoko na siyang habulin sa mga desisyon niya. Matanda na si Jacob. Kung pipikit siya sa mga katotohanan, problema niya na yun. Kumain na tayo. Baka kung saan pa tayo dali ng usapang ito. Ani ang nagsimulang sumubo ng pasta. Nagpakawala muli ng malalim na buntong hininga si Kian. Tila may isa pa itong gustong sabihin. Actually, may isa pa akong dahilan kung bakit kita niyaya ngayon. Anang binatang nakangiti. Naku Kian, para ang dami mong kwento. Napakamo to sa batok. Oo nga eh, eto medyo mas personal lang sasabihin ko. Sa totoo lang nahihiya ako. Sige na, sabihin mo na. Huwag ka nang mahiya. May ipapakasal sa akin ng mga magulang ko. Matagal ng planado na pagkasunduan ng mga ama namin ang kasal dahil mag-best friend sila. Pero Mika, ayoko magpakasal sa taong hindi ko mahal. Lalo na't isang oportunista. Arranged marriage? Naku, mahirap nga yan. Nung una nakakatanggi pa ako pero kahapon lang pagbalik ko mula sa meeting nakita kong babaeng ipapakasal sa akin. Not my type at alam kong pera lang ang habol. Kaya naisip ko na baka pwede mo akong tulungan. Ha? Ako? Anong tulong? Mika, pwede bang magpanggap tayo magkasintahan? Ipapakilala lang kita sa pamilya ko para isipin nila na may girlfriend na ako. Hanggang sumatrasa sila sa pagpapakasal sa akin sa babaeng yun. Nalaki ang mga mata niya. Napatitig siya kay Kian. Hindi alam kung anong magiging reaksyon. Si Jacob ang unang nagaya sa kanya ng peking relasyon at nahulog siya sa binatang walang pagtingin sa kanya. At nasaktan lamang siya ng matindi. Fake relationship? Kian, alam mo namang sa ganyan din kami nagsimula ni Jacob at ayoko nang alalahanin ng mga nangyari. Alam ko na sounds ridiculous pero desperate move na to. Promise, walang sabit, walang commitment. Hindi kita ilalagay sa alanganin. Alam kong public figure ka na rin ngayon. Kaya magiging maingat ako. Pamilya ko lang ang makakilala sa'yo. Nag-isip siya at napatingin sa seryosong mukha ng binata. Kian, pasensya ka na. Ayoko nang pumasok sa ganyang kasunduan. Saka, ano na lang isipin ni Jacob kapag nalaman niya. Mika, please. I really need your help. Tatanamin ko malaking utang na loob kung matutulungan mo ko. 1 o 2 beses lang. Gusto ko lang dalahin ka sa dinner ng pamilya para maitaboy ang babaeng yun. Hindi tayo titira sa isang bahay. Saglit siyang natahimik. Pinagmasdan niya si Kian. Bumuntong hininga siya. Sige, ilang beses lang at walang drama. Tapos kapag hindi na ako kailangan, tapos ng palabas. Deal, maraming salamat Mika. Promise, wala akong hatid ng kahit na anong gulo. Nakangiting sabi ni Kian. Nagkatitigan silang dalawa at natawa sa gagawing pagpapanggap. Nakaupo sa harap ng laptop si Mika. Bukas ang email, ngunit hindi niya mabasang kahit na isang linya. Sa tabi nito ay ang cellphone niya. Naka-face down. Marahil ay may mga notifications ngunit wala siyang balak na silipin. Araw ng kasal ni Jacob ngayon. Nakokonsensya siya na hinayaan niyang lakohin to ni Pamela. Ngunit ayaw niya nang makialam.
Nakialam siya noon at siya pang lumabas na masama. Napabuntong hininga siya. Ramdam sa katawan ng pagod na hindi dulot ng trabaho. Ramdam sa pusong kirot na hindi mapangalanan. Kalayaan na may kasamang panghihinayang. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong ng assistant. Okay lang, Pam. May kailangan ka ba? Wala naman po. Kanina na po kayo nakatulala dyan. Hindi pa po kayo tumatayo simula nang dumating kayo. Okay lang ako. Salamat, Pam. Umalis ng assistant. Kinuha niya ang phone. Ilang segundo siyang nakatitig dito. Nais na pindutin ng Facebook at IG, ngunit pinigil ang sarili. Ayaw niyang makibalita ng kahit na ano tungkol sa kasal ni Jacob. Binaba niya ang phone at pumikit saglit. Tumingin siya sa bintana. Malayo ang tanaw at isang luhang tahimik na gumulong sa kanyang pisngi. Hindi dahil wala na talaga silang pag-asa ni Jacob. Matagal niya na itong tanggap, kundi sa katotohanan may mga bagay talaga na kailangang bitawan ng tuluyan para sa katahimikan ng kanyang puso at isipan. Nasa bahay si Gianna, medyo kumulimlim pa din ang panahon nang mapasilip siya sa bintana. Biglang nagring ang cellphone niya. Si Nathaniel, napabuntong hininga siya bago sinagot ang tawag. Oh, bakit ka tumatawag? Wag mo akong istorbohin ngayong araw at bad trip ako. Tita Gianna, samahan mo po ako. Pupuntahan ko si Daddy. Anitong masigla sa kabilang linya. Ano? Bakit mo naman gustong puntahan si Jacob? Nakita mo namang mahirap makausap ang ama mo. Aniyang napangiwi. Gusto ko lang siyang makita, tita. Please. Tulungan mo po ako. Alam mo yung daan papunta sa office niya. Pamangkin, payo ko lang. Tanggapin mo na lang na hindi ka kinilala ng daddy mo. Nabibigay naman lahat sa'yo ng mommy Mika mo. Magagalit ang mommy mo kapag nalaman niyang hinahanap mong daddy mo. Pag malaki ka na, saka mo siya harapin. Natahimik ng ilang segundong bata. Tapos mahinahong nagsalita. Kung sasamahan mo po ako, bibigyan po kita ng 5 milyon. Ha? Anong sinabi mo? Aniyang napalunok, biglang tila nagliwanag ang paligid. Basta po samahan mo ako ngayon kay Daddy. 5 milyon? Sigurado ka ba? Opo, sunduin mo po ako. Ay naku, ang kulit mo talaga. Ang bata-bata mo pa pero marunong ka na mag-impluwensya. Sige na nga. Pero huling beses na to ha. Aniyang hindi makatanggi sa malaking halaga. Yay! Masayang sabi ng paslit. Pero may sasabihin ako sa'yo. Alam mo ba Nathaniel, kaya kita pinipigilang puntahan ng daddy mo. Hindi lang dahil ayoko naguluhin mo si Jacob. Natigilan siya at hindi malaman kung paano sasabihin sa bata na araw ng kasal ng ama nito. Ikakasal ng daddy mo ngayong araw, pagpapatuloy niya. Kumirot ang puso niya para sa pamangkin. Ngayon po? Oo. Ang daming post ng fiancé niya sa social media. Bonggang kasalan daw sa simbahan. Baka nga nandun siya ngayon. Pero, hindi ko pa po siya nakakausap. Hindi pa niya alam na daddy ko siya. Ay nako Nathaniel, ganyan talaga ang buhay. Hindi lahat ng gusto natin makukuha natin. Dapat mong matutunan yan habang bata ka. Tanggapin mo na lang. Tara, Tita Gianna, puntahan natin si Daddy please. Anong gusto mong gawin? Sumugod tayo sa kasal? At ano, sabihin mo na anak ka niya? Gusto kong makita si Daddy. Pamimilit ni Nathaniel. Natigilan siya sa determinasyon ng pamangkin sa murang edad nito. Hindi mo naiintindihan ang pinapasok mo, Nathaniel. Pero kung talagang gusto mo pa rin, sige. Pupuntahan natin, pero titignan mo lang ha? Hindi ka manggugulo doon. Kabadong sabi niya para sa 5 milyon. Opo, Tita Gianna. Sinundo niya si Nathaniel at ginawa ulit ang ginawa niya dati upang maitakas ang pamangkin. Parang kulang ang 5 milyon kapag nabuko siya ni Mika. Tsak na ipapakulong siya nito. Araw ng kasal, maayos ang buhok ni Pamela. Nilalagyan ng makeup ang mukha niya. Nakaupo siya sa harap ng salamin. Sutang puting robe habang abalang glam team sa paligid niya. Habang inaayos ang kanyang buhok, palihim na kinuha ni Pamela ang cellphone at nag-chat. Ilang segundo lang lumipas, tumunog ito. Si Dr. Allen ang nasa kabilang linya. May sasagutin lang akong tawag. Emergency lang ito, aniya sa makeup artist. Tumayo siya saglit at lumabas ng silid papunta sa malit na veranda ng suite. Sa paglabas, kaganyang sinagot ang tawag. Allen, okay na. Nasa ayos ng lahat. Ilang oras na lang at ikakasal na ako. Pamela, sigurado ka ba talaga? Huling pagkakataon nito.
Pwede pa tayong umalis. Hindi mo kailangang ituloy yan. Handa akong panindigan ka. Hindi ito tungkol sa gusto. Alam mo naman kung bakit ko ginagawa to. Hindi tayo pwedeng mabuhay sa pagmamahalan lang. Kailangan natin ng seguridad. Kailangan nating masigurong future ng anak natin. Ayaw mo bang maging tagapagmana ng mga kabral ang anak mo? Saglit na katahimikan. Paano kung malaman ni Jacob? Hindi niya malalaman kung hindi ka papalpak. Alam mo matagal ko ng planado to. Sa sandaling mapangasawa ko siya, makukuha natin ang gusto natin. Investments, access, lahat. Magtiis ka na muna para sa matagalang ginhawa. Pero Pamela, mahal mo ba talaga ako? O ginagamit mo lang din ako gaya ng ginagawa mo kay Jacob? Talagang ngayon ka pa nagdadrama ha? Tumahimik ka na't maghintay. Ani ang uminit ang ulo, pinutol niyang tawag. Saglit siyang natigilan, huminga ng malalim at pinilit ang sarili ng ngumiti bago muling pumasok sa suite. Tinignan niya ang sarili sa salamin. Konti na lang at malapit na siyang maging Mrs. Cabral. Muli siyang naupo sa silya habang inaayusan. Habang nakatingin sa sarili, tila may saglit na bakas ng alinlangan sa kanyang mga mata. Ngunit kagad din yung nawala. Tinabunan ng ambisyon at determinasyong mabuhay sa karangyaan. Glamorosong dekorasyon ng simbahan. Puting mga bulaklak, gintong ribbons at mahabang telang bumabalot sa altar. Nakatayo si Jacob sa harap ng altar. Suot ang kanyang itim na tuxedo. Pilit niyang tinatagong hindi may paliwanag na lungkot sa kanyang mukha. Lumingon si Kia na nakatayo sa tabi niya bilang best man. Okay ka lang bro? Wala nang atrasan bro. Hindi pa huli ang lahat kung hindi ka sigurado. Anitong alanganin ng mukha. Nakapagdesisyon na ako. Tumugtog ng wedding march, pumasok si Pamela. Magarang-magara sa kanyang designer wedding gown. Lumalakad ito sa aisle na parang prinsesa. Nakatungo si Jacob saglit. Nang itaas ng tingin, ngumiti siya ng bahagya. Nagumpisa na ang misa. Habang nagsasalitang pari tungkol sa kahulugan ng pagmamahalan, paninindigan at sakripisyo. Tila isa-isang pumipintig sa loob ng dibdib niya ang bawat salita. Nakatingin siya kay Pamela, ngunit sa bawat segundong lumilipas, isang imahe lamang ang bumabalik sa isip niya. Ang mukha ni Mika. May dahilan ng bawat pagsasama. Ang tunay na pag-ibig ay paninindigan, hindi lamang basta nararamdaman. Ana nagkakasal. Napapikit si Jacob, humigpit ang hawak niya sa kamay ni Pamela. Tumango siya tulad ng isang sundalong tinanggap ang misyon. Kahit hindi itong laban na gusto niya. Sa labas ng magarang simbahan ay naroon na sina Nathaniel at Gianna. Nakatayo sa harapan, abalang lahat sa pagdating ng mga bisita, media, prominenteng mga negosyante at socialites. Mahigpit ang seguridad. Hawak-hawak ni Nathaniel ang kamay ni Gianna. Diyan ikakasal si Daddy? Anang batang nakatingala sa simbahan. Oo, pero hindi ganon kadali ang pumasok dito. Hindi tayo invited. Pero tita, gusto kong makita si Daddy. Napabuntong hininga siya. Saglit siyang tumingin sa paligid at napansin ang isang grupo ng catering crew na kasalukuyan nagpapasok ng mga dessert sa likurang entrance ng simbahan. Doon siya nagka-idea. May naisip ako. Halika, sumunod ka lang sa akin, dali. Hinila niya si Nathaniel palayo sa front entrance at nagtungo sa gilid ng simbahan. Kinuha niya isang puting apron mula sa malaking bag na dala at sinuot. Lagi siyang handa sa laban. Magpapanggap tayong taga-serve. Sumunod ka sa akin, huwag kang magsalita hanggat hindi kita kinakausap. Okay po, Tita Gianna. Lumapit sila sa grupo ng catering crew na abala sa paghahakot ng tray ng pastries. Nagbuhat si Gianna ng kahon ng cupcakes at ngumiti sa staff na nagbabantay. Hi, sorry late ako. Pinapapasok ko ng boss para tumulong at baka kulangin sa tao. Ha? Parang kompleto na kami. Anang staff na nagtataka, lalo't may kasama siyang bata. Kulang tayo sa tao, kaya nagpadala ng backup si boss. Ani ang dinampot ng tray at mabilis na pumasok sa loob. Nakalusot sila sa security. Agad silang pumasok sa likod ng pasilyo ng simbahan. Ang galing mo, tita! Anang bata. Kapag gusto mong makuha ang gusto mo, gagawa ka talaga ng paraan. Tandaan mo yan, pamangkin. Ani ang nakangiti kahit na kumakabog ang dibdib. Habang papalapit sila sa may entrance ng main hall kung saan naroon ang altar, maririnig ang paring nagsasalita. Nagsisimula ng kasal. Si Nathaniel, unti-unting bumibitaw sa kamay niya.